binoto ka namin because we are expecting that you are going to espouse the Duterte represents. Bakit pag hindi mo yan ginawa, makakarinig ka sa amin. 'Di ba? Ganun nga ginawa natin kay Bongo eh, ganun nga ginawa natin kay Senator Bato eh, 'di ba? Ganun. So a Dutertista vote is a protest vote. If you cannot go out and rally on the streets, Agree. rally in May 2025 by imposing the Dutertista vote. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Miss Joey Cruz at itong pinal na pag-file ni Tatay Digong at ni Mayor Baste sa kanilang Certificate of Candidacy na hahabol sila sa pagka-mayor at vice mayor ng Davao City. Na ngayon mga kababayan hindi pa natin alam kung bakit ganun at hindi tumakbo sa pagkasenado ang isang Duterte. Pero may isang pahayag si Tatay Digong para sa atin na straight vote natin ang mga inendorso niya at huwag nang gumawa ng pagkawatak-watak dahil itong mga iboboto natin mga kababayan na straight vote Duterte slate magiging susi para tumakbo ang mga Duterte sa taong 2028 sa matataas na posisyon. Na itong mga inendorso ni Tatay Digong sumisumbulo sa ating revolusyon pag-revolt sa administrasyon ni Bangag. Na at least mga kababayan kung lahat ng mga inendorso ni Tatay Digong pumasok naupo sa pagkasenado alam na agad natin na may kakampi si VP Sara at hindi nila basta-basta ang mai-impeach ito o matatanggal sa posisyon bilang Vice Presidente na talaga namang balak ni Ratambaliza Bongit. Pero bago ang lahat mga kababayan huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, tama tong winiwika ni Miss Joey Cruz na wag nang gumawa ng komosyon, wag nang gumawa ng pagkababahagi kung Duterte supporters ka straight vote mo na lang at wag ka nang dumadapa o magsabi na wag iboto si Bongo, wag iboto si Bato, ganyan dahil hindi natin alam na kumikilos naman pala talaga ang mga ito sa likod ng kamera na baka sila pa nga ang nagre-report sa mga nangyayari sa loob ng Malacanang dito kay Tatay Digong at BP Sara. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Former President Vico Duterte. Former President Vico Duterte. If we allow the senatorial sanction by the administration to win the election, if we are not going to impose the Dutertista vote, we are giving a tacit consent to the BBM administration to do whatever they want to do for the next 2 or 3 election cycles. You do not want that. Ayaw niyo yan. So, you Tama should na mga kababayan. recognize that we are in a BS situation. We are in a bullshit situation. At kailangan mas matalino tayo sa kanila. We really need to do a huge pushback. So the 2025 election is not about the candidates. It should not be about the candidates. Sabi ni Bume, am I wrong for doubting Attorney Vic for now? Dutertista ako, Miss Joey, pero pag di siya in-endorse ni PRRD, hard pass ako agad sa kanya. Susundan ko si PRRD. Minsan na ako nagkamali na wag siyang sundin. Exactly! Sa akin, sa totoo lang, maraming duda kay, kay Attorney Vic Rodriguez. And ngayon, with the Dutertista vote, madaling mag-decide. In-endorse ba yan ni PRRD? In-endorse ba yan ni Inday Sara? If the answer is no, di madaling mag-decide. Di no. Correct. Diba?
Ngayon, kung in-endorse, edi ibig sabihin yes. Straight vote tayo sa mga Duterte slate, no mga kababayan. Ano man ang mangyari. Para kahit paano magkaroon ng kakampi ng Vice Presidente sa mga mauupong senador. At hindi nila pahihintulot na ma-impeach o mapatalsik na ganun-ganun lamang si VP Sara. Ganun kadali mag-decide sa 2025 election. Because, guys, nakita nyo na kung paano pinagkaisahan si Inday Sara. Yung public official na pinaka-pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, yung number one most approved, yung most trusted, most approved public official, nakita nyo na pinagkaisahan. Walang kakampi halos. Ilang Correct. pirasong politiko ang tumayo at nanandigan para suportahan si Inday. Nagtatrabaho, nagsisilbi. At dito sa bulok na sistema na to, napakakonti lang nun. 'Di ba? Pagkatapos pinagkaisahan pa siya ng lahat. So that is why, let us make this politician feel that you guys, in order for you to win the votes of the Filipino people, you have to align with the Duterte kind of politics. 'Di ba? And it's really not about the it's not really about the candidates. Kahit sino pa 'yan. Kahit sino pa 'yan. I am voting for 2025, I am voting for myself. Because I want to impose the Dutertista vote. I want this administration to understand that we are powerful. So actually, a Dutertista vote is a revolt vote. Correct. Pag ikaw bumoto Kaya sa mga vloggers dyan, no, na nagkakaroon ng bahabahagi, itigil nyo na yan. Ito na yung revolt natin eh. Ito na yung pag-asa natin na kapag naupo ang mga Duterte's lead, ang mga inendorso ni Tatay Digong, malaki ang tsansa na babalik ang mga Duterte sa pagka-presidente at vice-presidente. Kaya magkaisa na lang at wag nang gumawa ng pagkawatak-watak o komosyon. Vote straight po tayo mga kababayan. ka ng Dutertista vote, kung ano yung in-endorse ni Inday Sara at ni PRRD, yun ay protest vote yun. Protest vote yun. At ako naman, sa totoo lang, tiwala naman ako sa mga Dutertista, sa mga DDS na yan, na kapag bumoto sila, hindi naman yan hindi naman yan yung, diba, gano'n naman tayo pag bumoto tayo eh. Hindi porket binoto natin yung ibig sabihin itinaya na natin buong buhay natin dyan. No. Pag binoto ka namin because we are expecting that you are going to espouse the the politics that the Duterte represents. Bakit? Pag hindi mo yan ginawa, makakarinig ka sa amin. 'Di ba? Ganun nga ginawa natin kay Bongo ganun nga ginawa natin kay Senator Bato 'Di ba? Correct. Ginising ng diwa. Ganun. So a Dutertista vote is a protest vote. If you cannot go out and rally on the streets, Agree. rally in May 2025 by imposing the Dutertista vote. Ganun lang ako. Ganun lang kasimple. And again, parang I'm sorry but I'm not going to join hindi, mas magaling to, mas magaling yan, mas ganyan. Di na. Magpakitang gilas kayo pagka na-elect kayo. Sa ngayon, ang linya, are you going to represent the Duterte kind of politics or not? If yes, tingnan natin. Pag nanalo ka, tingnan natin kung anong gagawin mo. Are you going to be reasonable o magsusunod-sunuran ka kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez? Nako po, wag Diba? naman. If your answer is no, at sasabihin mo na hindi, maninindigan ako. We're going to toe the line with the administration. Di sige, fine. The Dutertista vote
were exhibited already in 2019 and in 2022. So, ang laking bagay nun. May track record ang Duterte vote, ang Dutertista vote. For 2025, mas challenging ito kasi si PRRD, nung siya yung presidente, lagi siyang nangangako ng clean elections. Correct. Ngayon, 2022, hindi na si PRRD ang presidente. So, ibig sabihin, mas mahirap i-impose ang Dutertista vote. Kaya ito, dapat aware tayo dyan na mas lalo natin kailangang pag-ibayuhin at i-explain sa lahat as early as now kung gaano ka-importante ang Dutertista vote. If we lose, let's say, yung Dutertista vote, hindi na ipanalo yung mga dapat maipanalo. If we lose, it is like a tacit approval for the Bongbong administration to do whatever they want for the next 2 or 3 election cycles. And at that point, wala na tayong magagawa. Mamamatay na tayo sa bulok na sistema na to. Namantakin nyo yun mga kababayan. Kung dumating man na ang mga Senate slate ni Tambalos, sina Abalos ang maupo, talaga namang magugurgur na tayo. Wala na kapag-asa. Sila-sila na lang magkukuntsaba na kung paano ilugmok, nakawin ang pera ng taong bayan. Hay nako. Ayun. Okay? Okay? Ayan. Kailangan natin talagang mag-Dutertista vote para magkaroon tayo ng kapangyarihan. Correct, Vian! We have to remind this administration who's the boss. And that's the people. That's us. Diba? Ayun. Miss Joey, baka pwede po kayong gumawa ng slogan for straight Dutertista vote, yung pwede natin i-post sa FB. Well, hintayin natin, no? Pagka nakumpleto. Kasi sa ngayon, ang ini-endorse pa lang ni PRRD, si Marcoleta. 'Di ba? Si Marcoleta. I think the PDP parang medyo shoe-in na rin yun eh. Pero maganda, yung mako-collect natin lahat ng mga tinaasang kamay ni PRRD. Ganon. Local, national, ganyan. 'Di ba? Yan din sinasabi ni Badong Aratiles, PDP slate, straight vote, kasi yan Duterte principles. Ayan. Ako sa akin nga, it's not even PDP eh. Sa akin ha. Kasi mukhang konti lang yung mukhang konti lang yung susuportahan ng PDP eh. I mean, hindi naman nila kompleto yung 12. Ganon. Ayun. So, I really hope Inday Sara is going to endorse senatoriables as well. Ayun. Tama. CPH update and you. We need to vote straight team. Well, actually, if I'm not mistaken ha, yung Dutertista vote na yan talagang sinabi ko na yan talaga nung way before pa nitong mag-file ng mag COC filing. Ayan. Kinoin ko na talaga yung term na yan, yung Dutertista vote na yan. Ayun. So as early as now, let us consolidate. As early as now, let us consolidate. Let us not yung hayaan nyo na lang sila pagka kunwari nag-ano sila, yung nagbibidahan sila, pagkatapos nagbibigay sila ng platform, gusto nilang gawin, yung mga ganon. Hindi. The question is, aligned ka ba? Dun sa mga ginagawa ni Inday, sa ginagawa ni PRRD, with the kind of politics that they represent, are you with them? 'Di ba? If not, shut up, 'di ba? Hindi ka na boboto. Ganon. Kung EJK,
Kung yan lang din naman poproblemahin mo diyan sa buhay ninyo, mga putang ina niyo diyan sa Kongreso tsaka sa Senado, 'di ba? Buwisit, ang dami-daming problema ng Pilipinas pagkatapos inuubos niyo yung you know what? Okay, lipat tayo ng topic ano.